Ayan, good morning po. It's Sunday at sama-sama po tayo sa Panginoon na maglingkod, magpuri, magpasalamat at sumamba. Ang talata ko pong napagbalayan ito pong sa 7:13 and 14 po ng, no, 7, Matthew 7:22 at 23 na binabanggit po dito na marami raw po ang tatawag ng Panginoon at magpipresenta pa ho na kung ano yung mga ginawa po nila sa pangalan ni Jesus, nag-miracle, maraming mga kababalagang ginawa. I mean, sabihin, mga miraculously na nagawa po nila, nagpagaling, no? Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sapagkat hindi ko kayo nakikilala dahil hindi nila ginagawa ang kalooban. Sa buhay po natin, bakit mahalaga po ang tayo po ay dumako po sa kada linggo, Lord's Day, na dapat na unahin natin, bigyan ng pagkakataon sa buhay po natin. Kasi makikita po natin na marami nagbabanggit na marami raw pong nagsisimba, marami raw pong tao sa simbahan. Pero iilan lang daw po yung talagang pure-heartedly man of God or women of God. Ibig sabihin, marami po talagang umaattend, marami pong nagsisimba, marami pong mga simbahan na mayroong laman po. Minsan dadatigit po yung mga dominanting simbahan. At minsan nga po ay napupuno po ang kanilang mga panambahan, ang kanilang pong pagsisimba, ang kanilang pong religious program, event or something na ginagawa po nila. Kaya nga lang makita ko natin dito na iilan lang po sa kanila ang tunay na meron pong puso para po kay Kristo. Kadalasan po ang kanila pong heart it was only a responsibility, obligation as a religious member of the church. Kaya naman po they are attending the church kasi po yun po ang namana po nila. At wala pong masyadong kahulugan po sa kanila kung ano po yung pagsamba o pagbabalik, papuri po sa ating Diyos na buhay. Kaya naman po, pagdating po ng araw, darating po pagkakataon na kung saan po lahat po ng karamihan ay tumatawag naman talaga ng Panginoon, Panginoon. Pero ang pinakamalungkot na part po dito ay baka hindi kilalanin po ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi po sabi po ng kadalasan po ng Bible at ng mga nagangaral, kapag ikaw raw po ay tunay na Kristiyano, yung flesh mo po ay nakapako na po sa krus ng Kalbaryo na isinama ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang mangyayari po ay mas nag-aspire po tayo sa ating pong spiritual na buhay, na makakonect po tayo at sinasabi rin po ng Biblia sa chapter 6 po ng Mateo na sundin ang kalaban mo dito sa langit at sa lupa. At unahin kang sambahin, unahin kang papurihan. Banggit din po ng 1 Timothy 4:8, maganda daw po yung practice po ng physical na katawan, pero masigit po dapat bigyan din natin diin at pansin yung pagbibigay natin ng panahon sa ating pong mga kaluluwa, na kung saan po naghahangad po tayo na mabless po ang ating kaluluwa sa pamagitan po ng pagbe-bless po sa atin ng ating Diyos Ama. And also meron din po talata na binabanggit na marami raw po ang pupunta po sa daan na malawak, malapad, pero ang hangganan po noon ay kapahamakan, samantalang napakakitid at maliit, narrow gate nga ang sabi sa Bible, yung pong patungkol po sa kaligtasan. Kaya ilan lang po naman talaga ang nagbibigay panahon dito. At talaga po naman pong mas madali, siyempre, ang ikaw ay maginhawang dumadaan po sa malaking lugar at wala kang ganong bagay na makikita ka. Pero sa dulo pala nito ay kapahamakan. Kaya dapat po mga kapatid, no, na patuloy po tayo magkaroon po ng pagkakataon na bigyan pansin po natin ang araw po ng pagsamba, sapagkat ito po ay inilaan po sa atin ng Diyos na
minsan pa tayo muli niya makapiling. Ang dami pong panahon at ang dami pong oras na binigay sa atin ng Diyos from Monday to Saturday. Kadalasan pati ang Sunday po ay kinukuha po ng mga anak niya. Doon po sa mga kapatid na medyo nahihimbing po sa ganong sitwasyon at nadadala po ng mga kaabalahan po sa buhay. Kung mayroon pong mahalagang at essential po ang inyong hindi paglapit sa Diyos sa Sunday, pero pakiwari ko po wala pong ganun Kung minsan po, ang nangyayari po ay mas kinoconsider natin yung ating pong mga flesh na pahinga. At hindi natin binibigyan pansin yung mabless po yung ating mga kaluluwa o ang ating pong espiritu. Mayroon pong hangganan na ang ganong bagay mga kapatid, darating ang panahon na haharap tayo sa Diyos. Ang tanong po dito, napangalagaan mo ba ang iyong spiritual, ang iyong kaluluwa? Sa darating pong araw ay harap po tayo sa ating Panginoon. At meron po mga pagkakataon sa buhay natin na tinitis po tayo, tinitingnan po yung ating kalagayan sa buhay. Kaya huwag po tayong mag-atubili na patuloy po natin ipaglaban. Ibig sabihin po, in our minds, yung struggle po natin pagdating po sa pag-araw ng pagdalo, ay labanan po natin ito at i-consider po natin na ang masigit na may magagawa ang Diyos na buhay pag-araw po ng linggo at tayo po'y kapiling niya. Kaya samantalayin po natin hanggat malaya pa tayo, hanggat may lakas pa tayo. Mas mahirap po kung dumating sa puntong gusto mong dumalo pero hindi ka na makadalo. Kaya yun ang pinakamahirap na kumbaga sa English, it is a sadness part po para po sa mga believer. Good morning and have a blessed day po. Dari nawa po sa ating pong pagdalo ay maranasan natin muli ang pagkilos po ng banal na Espiritu. Salamat po.